Inaasahan naman ng Commission on Elections o COMELEC ang mataas na voter turnout para sa overseas online voting sa darating na halalan. Pinaalalahanan din ng palasyo ang overseas Filipino voters na bumoto ng may integridad. Ang mga detalye ihahatid ni Micael Aviso. Nagsimula na nitong Abril 13 ang isang buwang overseas voting period para sa May 2025 midterm elections na magtatagal hanggang alas 7 ng gabi ng Mayo 12 oras sa Pilipinas. Sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, mayroong 1.321 milyong Filipino voters abroad. Maaring bumoto ang overseas Filipino voters ng 12 senador at isang party list group. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, tumatanggap na ng mga botante ang mga Philippine Embassy at Philippine Consulate General na gagamit ng Automated Counting Machines o ACMs at Online Voting and Counting System o OVCS. Binuksan na ang 73 Philippine posts sa iba't ibang lugar sa ibang bansa. Ayon kay Garcia, lahat ng 77 posts ay matagumpay na nabuksan para sa OVCS, habang 16 na ACM posts naman ang matagumpay na nagsagawa ng open voting procedures. Umaasa ang COMELEC na makakakuha sila ng at least 50% ng overseas voters bunsod ng paglunsad ng internet voting. Nasa 40,000 botante abroad ang nag-enroll sa internet voting. Tiniyak din ng COMELEC Chairperson na protektado ang bawat boto at nakapasa na ito sa lahat ng international certifications, source code reviews. Dagdag pa riyan ang paglalagay ng lahat ng klase ng security. Nanawagan naman ng Malacanang sa mga overseas Filipino na bumoto ng may integridad at piliin lamang ang mga lider na hindi ipagkakanulo ang Pilipinas. Pinaalalahanan din ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang overseas voters na ituring ang pagboto bilang isang makabayang tungkulin. Gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat, yung maaasahan po natin. Naasahan din ng palasyo ang payapa at maayos na botohan. Sana po mas maging maayos po ito at dahil po ito ay mas mapapabilis po ang pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Micael Aviso, Congress News.